Isang rehiyon ng malalawak na disyerto, mga karaban na naglalakbay sa buhangin, at mga pamayanang nabubuhay sa pangingisda at paghahanap ng perlas sa ilalim ng dagat. Sa loob ng maraming siglo, ganito ang buhay sa Middle East. Simple, tahimik, at malayo sa sentro ng kapangyarihan ng mundo. Pero ang mga dating mahihirap na pamayanan sa disyerto ay naging ilan sa pinakamayayamang bansa sa planeta. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano natuklasan ang langis sa Middle East? At paano nito binago ang takbo ng kasaysayan ng mundo? Yan ang aalamin natin sa bidyong ito. Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Bago matuklasan ang langis noong ika-20 siglo, ang karamihan sa mga bansa sa Middle East ay hindi pa mayaman at malayo sa modernong imahe na kilala natin ngayon. Ang rehiyon ay binubuo ng malalawak na disyerto, maliliit na pamayanan sa baybayin at mga tribong nomadic na patuloy na naglalakbay sa disyerto. Sa panahong iyon, ang ekonomiya ng maraming lugar sa rehiyon ay nakasalalay lamang sa mga tradisyonal na kabuhayan na matagal nang ginagawa ng mga tao sa loob ng daang-daang taon. Isa sa pinakamahalaga ay ang caravan trade. Bago pa magkaroon ng modernong transportasyon, ang mga mangangalakal ay gumagamit ng mga kamelyo upang maglakbay sa disyerto at magdala ng mga produkto tulad ng pampalasa, tela, ginto at pilak at insenso at pabango. Ang mga caravan na ito ay nag-uugnay sa mga lungsod ng Middle East sa Asia, Africa at Europe at naging mahalagang bahagi ng kalakalan sa sinaunang mundo. Bukod dito, sa mga baybayin ng Persian Gulf, maraming komunidad ang umaasa sa pangingisda at pearl diving. Ang paghahanap ng perlas sa ilalim ng dagat ay isa sa pinakamahalagang industriya sa rehiyon bago ang oil era. Libo-libong divers ang sumisisid ng walang modernong kagamitan upang maghanap ng mga perlas na ibinebenta sa mga merkado sa India at Europe. Ang mga lungsod na ngayon ay kilala bilang mga modernong sentro ng yaman tulad ng United Arab Emirates at Qatar ay dating maliliit lamang na pamayanan na ganun ang pangunahing hanap buhay. Ang mga bahay ay kadalasang gawa sa coral stone, putik at palm leaves, at ang populasyon ng mga lungsod ay napakaliit kumpara sa mga megacity na makikita natin ngayon. Sa madaling salita, bago pa madiskubre ang langis, ang Middle East ay isang rehiyon na simple lang ang pamumuhay, limitado ang yaman at nakadepende sa kalakalan at dagat para mabuhay. Ang unang malaking oil discovery sa Middle East ay nangyari noong May 26, 1908 sa lugar na Masjid Sulaiman sa timog-kanlurang bahagi ng Persia na kilala ngayon bilang Iran. Ang pangyayaring ito ang tinuturing na simula ng modernong oil industry sa buong Middle East. Nagsimula ang kwentong ito noong 1901 nang pumayag ang Shah ng Persia na si Muzaffar al-Din Shah Kahar na bigyan ng oil exploration rights ang isang British entrepreneur na si William Knox Darcy. Sa kasunduang ito, binigyan si Darcy ng 60 taong eksklusibong karapatan upang maghanap at magmina ng langis sa halos buong teritoryo ng Persia. Kapalit nito, nakatanggap ang Shah ng paunang bayad, shares sa kumpanya at 16% ng magiging kita sa hinaharap mula sa langis. Matapos makuha ang karapatang ito, nagpadala si Darcy ng mga geologists at explorer sa disyerto ng Persia upang maghanap ng langis. Ang isa sa mga pinuno ng exploration team ay si George Bernard Reynolds. Ngunit hindi naging madali ang kanilang misyon. Sa loob ng 7 taon, halos walang matagpo ang langis ang kanilang mga drilling operations. Maraming problema ang kanilang naranasan tulad ng matinding init na umaabot sa higit 50 degrees Celsius, kakulangan ng tubig sa disyerto, sakit at epidemya, banta mula sa mga bandido at lokal na digmaan. Dahil sa patuloy na gastos sa exploration, halos maubos ang pera ni Darcy at malapit nang itigil ng kumpanya ang kanilang operasyon. Dumating sa punto na nagpadala na ng utos sa mga investor kay Reynolds na itigil na ang paghahanap ng langis at umuwi na. Ngunit bago pa nila tuluyang ihinto ang operasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong May 26, 1908, biglang sumabog pataas ang langis mula sa isang drilling well sa Masjid Sulaiman. Ito ang kauna-unahang commercially successful oil well sa Middle East at agad nitong pinatunayan na may napakalaking oil reserve sa rehiyon. Dahil sa discovery na ito, itinatag noong 1909 ang Anglo-Persian Oil Company
upang pamahalaan at palawakin ang oil production sa Persia. Ang kumpanya na ito ang naging unang malaking oil company na nagmina ng langis sa Middle East. Kalaunan pinalitan ng pangalan nito ng Anglo-Iranian Oil Company noong 1935 at noong 1954 naging BP. Ang oil discovery noong 1908 ay hindi lamang mahalaga para sa Persia. Ito rin ang naging simula ng malawakang paghahanap ng langis sa buong Middle East. Matapos ang tagumpay na ito, nagsimulang maghanap ng langis ang mga kumpanya at bansa sa iba pang bahagi ng rehiyon tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at Qatar. Sa mga sumunod na dekada, ang mga oil field na ito ang magbabago sa Middle East mula sa mga simpleng pamayan ng disyerto tungo sa pinakamahalagang energy region sa mundo. At dito nagsimula ang isang bagong panahon kung saan ang langis ay magiging pinaka-importanteng resource ng modernong ekonomiya at geopolitics. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang maliit na isla ng Bahrain ay isa lamang simpleng pamayanan sa gitna ng Persian Gulf. Tulad ng ibang lugar sa rehiyon, ang ekonomiya nito ay umaasa sa pangingisda, kalakalan at lalo na sa pearl diving. Sa loob ng maraming siglo, ang mga perlas mula sa Gulf ang pangunahing pinagkukunan ng yaman ng Bahrain. Libu-libong diver ang sumisisid sa dagat upang maghanap ng natural pearls na ibinebenta sa mga merkado ng India at Europe. Ngunit noong 1920s, nagsimulang bumagsak ang industriya ng perlas dahil sa pagdami ng artificial na pinalaking perlas mula sa Japan na mas mura at mas madaling gawin. Dahil dito, naharap ang Bahrain sa isang matinding krisis sa ekonomiya at nagsimulang maghanap ng bagong mapagkukunan ng kita ang mga pinuno ng bansa. Sa parehong panahon, naging interesado ang mga Western oil companies sa posibilidad na may langis sa Persian Gulf. Isa sa mga kumpanyang ito ay ang Standard Oil of California na nakakuha ng karapatang magsagawa ng oil exploration sa Bahrain. Upang pamahalaan ang operasyon, itinatag nila ang Bahrain Petroleum Company o BAPCO na nagsimula ng geological service at exploratory drilling sa isla. Matapos ang ilang taong paghahanap, dumating ang malaking breakthrough noong June 1, 1932. Sa lugar na tinatawag na Jebel Dukhan, nakahanap ang mga drillers ng malalaking deposito ng langis sa tinatawag na Bahrain Well No. 1. Ito ang naging unang matagumpay na oil discovery sa buong Persian Gulf region. Ang discovery na ito ay nagbago sa pananaw ng mundo sa Middle East. Pinatunayan nito na ang Persian Gulf ay may napakalaking potensyal sa langis. Dahil dito nagsimula ang malawakang oil exploration sa mga kalapit na bansa tulad ng Saudi Arabia, Kuwait at Qatar. Isang proseso na kalaunan ay magbabago sa Middle East bilang pinakamahalagang energy region sa mundo. Noong dekada 30, nagsimulang maghanap ng langis ang mga geologists sa disyerto ng Saudi Arabia. Sa panahong iyon, ang bansa ay isa pa ring mahirap na kaharian na umaasa sa kalakalan, agrikultura at mga pilgrim na bumibisita sa mga banal na lungsod ng Mecca at Medina. Naniniwala ang ilang eksperto na maaaring may malalaking oil reserve sa ilalim ng Arabian Peninsula, ngunit wala pang matibay na ebidensya upang patunayan ito. Noong 1933, nagbigay ang hari ng Saudi Arabia na si Ibn Saud ng oil exploration concession sa isang American company, ang Standard Oil of California. Ang kumpanyang ito ang nag-organisa ng exploration project sa bansa at kalaunan ay bumuo ng kumpanya na magiging kilala bilang Saudi Aramco. Pinangunahan ng mga American geologists at engineers ang paghahanap ng langis sa silangang bahagi ng Saudi Arabia malapit sa Persian Gulf. Ngunit tulad ng nangyari sa Persia at Bahrain, hindi naging madali ang paghahanap. Sa loob ng ilang taon, maraming drilling attempts ang ginawa, ngunit walang sapat na langis na lumabas upang maging profitable ang operasyon. Halos mawalan na ng pag-asa ang mga investor at malapit nang ihinto ang exploration. Ngunit noong March 4, 1938, nagkaroon ng malaking breakthrough. Sa isang drilling site malapit sa lungsod ng Daran, ang well na kilala bilang Dammam No. 7 ay biglang naglabas ng napakaraming langis. Ito ang naging unang commercially successful oil well sa Saudi Arabia. Dahil sa laki ng production nito, tinawag din ito ng mga geologists na prosperity well. Ang discovery na ito ang nagbukas sa isa sa pinakamalaking oil industry sa kasaysayan. Sa mga sumunod na dekada, natuklasan na ang Saudi Arabia ay may isa sa pinakamalalaking oil reserve sa buong mundo. Nakalaunan ay magbibigay dito ng napakalaking impluensya sa global energy market at geopolitics. Pagkatapos ng World War II, mabilis na nagbago ang pandaigdigang ekonomiya.
Lumaki ng husto ang pangangailangan ng mundo sa langis dahil sa pag-unlad ng industriya, transportasyon at modernong teknolohiya. Dahil dito nagsimula ang malawakang paghahanap ng langis sa buong Persian Gulf. At dito nagsimula ang tinatawag na oil boom ng Gulf States. Isa sa mga unang bansa na nakinabang dito ay ang Kuwait. Natuklasan ang malaking oil reserve sa Burgan Oil Field noong 1938, ngunit nagsimula lamang ang malawakang produksyon pagkatapos ng World War II. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang dating maliit na trading port ay naging isa sa pinakamalaking oil exporters sa mundo. Sumunod naman ang Qatar, kung saan nadiskubre ang langis sa Duqm Oil Field noong huling bahagi ng 1930s. Pagkatapos ng digmaan, mabilis na lumago ang kanilang oil industry at naging pundasyon ito ng ekonomiya ng bansa. Kalaunan, natuklasan din ng Qatar ang napakalaking natural gas reserves na lalo pang nagpalakas sa kanilang ekonomiya. Sa parehong panahon, nagsimula ring matagpuan ng langis sa mga emirate na kalaunan ay bubuo sa United Arab Emirates. Noong 1958, nadiskubre ang malaking oil field sa Abu Dhabi at nagsimula ang export ng langis noong 1962. Ang oil revenue na ito ang nagbigay daan sa mabilis na pag-unlad ng mga lungsod tulad ng Abu Dhabi at Dubai. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang mga bansang dating umaasa sa pangingisda, pearl diving at simpleng kalakalan ay naging ilan sa pinakamayayamang estado sa mundo. Ang kita mula sa langis ang nagpondo sa modernong infrastruktura, malalaking lungsod at advanced na ekonomiya. Pagdating ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, naging malinaw na ang Middle East ang may hawak ng ilan sa pinakamalalaking oil reserve sa mundo. Dahil dito, ang kontrol ng produksyon at export ng langis ay naging mahalagang sandata ng kapangyarihan sa pandaigdigang ekonomiya. Maraming bansa sa industrialisadong mundo, lalo na sa Europe, Japan at United States, ang naging lubang umaasa sa langis mula sa Middle East upang patakbuhin ang kanilang mga industriya, sasakyan at power plants. Upang maprotektahan ang kanilang interes at magkaroon ng mas malaking impluensya sa pandaigdigang oil market, itinatag noong 1960 ang OPEC sa isang pulong sa Baghdad. Ang mga unang kasapi nito ay ang Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia at Venezuela. Layunin ng organisasyong ito na i-coordinate ang produksyon ng langis ng mga miyembro upang magkaroon ng mas malaking kontrol sa presyo ng oil sa world market. Ang tunay na kapangyarihan ng oil-producing nations ay nakita noong 1973 kasabay ng Yom Kippur War sa pagitan ng Israel at mga Arab states. Bilang tugon sa suporta ng United States at ilang Western countries sa Israel, nagpasya ang ilang Arab members ng OPEC na bawasan o ihinto ang pag-export ng langis sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tinatawag na 1973 oil crisis. Dahil sa oil embargo na ito, biglang tumaas ng 4 beses ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nagkaroon ng fuel shortages, mahahabang pila sa mga gas station at malawakang economic slowdown sa maraming bansa sa kanluran. Ang krisis na ito ang nagpatunay na ang langis mula sa Middle East ay hindi lamang simpleng likas na yaman. Ito ay isang strategic resource na kayang makaapekto sa ekonomiya at politika ng buong mundo. Mula sa mga pearl divers ng Persian Gulf hanggang sa mga higanting oil fields ng Saudi Arabia, ang discovery ng langis ay tuluyang nagbago sa kapalaran ng Middle East.